parang lahat ng algorithm ko, lahat ng social media Luxury ko, labas brands. ng labas to mga post ng mga Chinese manufacturers. Sila yung mga gumagawa ng mga bag na yan. Supposedly, sila gumagawa nung mga produkto, tapos tatatakan na lang kapag kalaputan ng Europa. Yung mga totoong, alam kung yung designer company, tatatakan na lang yan, tapos magiging sobrang mas mataas. Yung no? Tapos i-repackage nila. Kagagaling ko lang ng kagagaling ko lang ng Europe. ng Paris, di ba? Tapos sinamahan ko yung isang kasamahan ko doon sa conference na bumili para sa wife niya ng yung mga ganyan. Naluha ako sa lula sa presyo. Ako rin nung kinwento mo yung presyo, nalula rin ako So sabi ko, it's not for me. Pero nung pinapanood ko lahat ng mga, I'm sure ang mga STLers, I'm sure napapanood niya kasi talagang sobrang bombarded tayo ng mga videos na yan ngayon na ina-explain kung bakit mas mura kung tutusin sa kanila. Tapos kapag dumating na doon sa mga brand stores, sobrang mahal. No? So ngayon, ang punto ng mga video na yan, supposedly, sabi ng mga analyst, yung mga legit talaga ng mga business observer. Tinitingnan ko yung reaction nila dyan. Sinasabi nila na, parang yaan ang retaliation ng China sa ginagawa nga ng Amerika na reciprocal tariff. Reciprocal tariff, Parang gusto lang palabasin, kami nagmamanufacture kung ayaw nyo nang kunin, tapos kayo naman na kumikita ng malaki, hindi naman kami, maliit lang naman kinikita namin for manufacturing this. Pati sa amin na bumili ng diretso. Pag pupunta ka pa ng Europe or America. Mas mababa pa yung presyo. Wala pa ng mga taxes na yan, diba? So, parang ganon. Kung baka pupunta ka na lang siguro ng Hong Kong or Shanghai. Marami kasing ganon din doon. Yes. So, yan po ang nagiging punto daw niyan. So, actually, maraming Westerners ang shock sa malaking price difference. So, nasa China rin naman pala ginawa. Yes. Kasi pagdating mo nga naman sa Europe, iba na yung brand Yes. Pangalan na yung dadalhin, bigla nang tataas yung presyo. Yung mga affordable na damit na alam yung paborito ko, yung dito, yung yes. brand. Oo. Sa halos lahat ng gumagawa nung... Correct. Kapag tinignan mo yung mga etiketa nun, that's Asian-made talaga, no? Pero, Bangladesh ba? Bangladesh, Vietnam, diba? Okay. May China, may Shanghai. So, inaano ko do ay yung mga mas probinsya pa ng China. Pero pagka binibenta na sa Western, di ba? Iba yung mahal na. Correct. So, yun po yung point nung mga vlog na yan. O yung mga short entry sa TikTok at saka sa Facebook, So, tingin nyo makakamura talaga tayo. I think makakamura kung dito. Kaya lang, yun nga, sasabihin, fake. Pero kaya lang siguro daw sa fake kasi hindi na siya dumaan dun sa designer house. Yes. Kumbaga, diretso from the... At saka may quality control. Iba yung packaging syempre. Tapos iba yung tatak. Sabi sa isa dun sa mga TikTok entries na sinend mo kanina, pati yung made in, nilalagyan nila kunwari, made in Paris, when hindi naman made in Paris. Kahit na made in China siya. Kasi napapalitan yung tag So, iba na yung dating. Ano talaga, branding.